Day everyone. So our topic for today is internal forces in process. So ano nga ba yung ano natin, yung topic natin? The word itself, yung internal forces, kukunin natin yung mga forces sa loob sa process natin. No? Aware naman tayo dun sa process na ganito yung itsura niya. No? Yung itsura niya. Ngayon, yung internal forces dun sa loob ng mga member natin. Okay? So kung bibilangin natin ito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na member. So ngayon, 13 yung kukunin nating internal forces by using coplanar concurrent force system, which is yung previous modules natin. Okay? Next tayo. So, lesson objectives. Identify several types of process. So, malalaman natin yung mga types of process. Then second is understand the concept of two force member. Okay? So two force member meaning dalawa lang yung unknowns dun sa system natin and masasolve siya by using equation of equilibrium. And then 2D lang siya. Okay? So solve problem on how to determine the forces in the member. So ito yung yung internal forces natin. Okay? The content natin and topic, types of process and internal forces in trust. Okay, class. And our tayo class dun sa support natin, di ba? Kunyari, meron tayong member na ganyan. Then, kunyari, member yan. Then, inati natin siya, no? Kunyari, meron tayong process, tapos inati natin siya dito. Nilitaw ito. Itong, ano na to, itong structure na to, no? Or itong cross-section area natin. Ito yan. Ngayon, may lalabas diyan tatlong forces. Meron tayo yung tinatawag na vertical or yung shear natin. Then, meron tayo normal forces na normal or x-axis natin. Then, meron tayong moment dito. Ngayon, plus, magpo-focus lang tayo dito sa normal. No? Kasi doon sa mga process natin, kino-consider lang natin doon is yung normal forces, which is yun yung magiging internal forces niya. Okay? So, methods tayo. So, first we have joint method. Second, we have section method. Then, yung gagamitin natin method to solve this problem is yung sa three equation of equilibrium. So, hindi laging nandito yung three equation of equilibrium natin. Summation of forces X, summation of forces Y, and summation of moment. So, ito yung mga gagamitin natin method. Okay? Next tayo. So we have here is yung type of trusses. So mga typical roof truss natin sa mga bubong. Okay? So yung hallway, yung tinatawag nating hallway, ganito yung itsura niya. Okay? Then meron tayong prat, ganito yung itsura niya. Then meron tayong pink, ganito yung itsura niya. Then we have typical bridge trusses. Sa hallway naman, ito yung ano niya, sa bridge natin or yung bridge truss natin, ganito yung itsura niya. Yung prat natin ito, and then yung K trusses. Then, meron tayong ibang trusses like this one, yung scissors truss. So, kung makikita nyo, para siyang gunting, no? Then, Warren trusses. So, meaning, para pareho yung mga angle nito na 60 degree. Kasi nga, ano yan, equilateral triangle. So, parts of trusses. So, meron tayong bottom chord and top chord. Yung top chord natin, yun yung mga naka-incline. Ito yon, ito yon, ito yon. Yung mga naka-incline, no? While yung bottom chord natin, yun yung mga horizontal natin or nasa ilalim ng process natin. And then we have here web. Ito yung web natin. Web yan. Okay? And then each of that, no, tinatawag natin siya member. So yung top chord member siya, bottom chord is member siya. Yung web is members din siya. Then meron tayong span dito, yung run. Span yan, no? Run.
Then meron tayong rise or yung height niya. Okay? So ano pa yung mga parts ng trusses natin? Meron tayong support, siyempre. Ito, makikita nyo is ano siya, hinge siya. So meron siyang vertical and horizontal reaction. Then dito naman roller to. Kasi nga may gulong siya. So meron siyang vertical or perpendicular dun sa surface niya. Ano pa? Meron pa tayong mga joint. Okay? So ito yung mga joint niya. So ilan yung mga joint natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we have 12 joint. Ayan. Then, meron tayong ilan member? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So, we have 20 member. So, meaning 20 yung kukunin nating internal forces dito if ever na ito yung sasagutin natin. No? Medyo matagal yun pero madali lang naman. Okay? The analysis of trusses is based on the following three assumptions. So ito yung nakikita natin, nakapin lang sila, no? Ayan, nakapin lang sila dito sa figure natin. Pero ito yung mga assumption niya. So yung first natin is the weight of the member are negligible. A truss can be classified as a lightweight structure that weights of its member are generally much smaller than the loads that is designed to carry. So no, pwede na nating hindi isama yung weight nung trust natin or yung mga members natin kapag nagtusolve tayo ng mga internal forces. No? Then, all joints are pin. So, naka-pin lahat ito. Yung mga joint natin naka-pin. Then, in practice, the member at each joint are usually riveted or welded to a plate called gasket plate. So, ito yung gasket plate natin. Then, naka-rivet yan or naka-weld siya. Or naka-pin siya, no? Riveted. Naka-pin siya. Ayan. So, ganun dinudugtong yung mga joint natin sa trusses. Okay, so next tayo. The applied force act at the joint trusses are designed so that the major up applied loads acts at joint since the member are slender and may fail immediately. Okay, so yung ano daw natin is major applied loads act at joint. So kapag nag-ano daw tayo dito, uh, sa member natin or yung sa trusses natin. Kasi nga yung trusses natin, plus ano siya, slender siya. Medyo payat siya, no? No? And then, mas kapag mataas or kapag maliit siya or payat siya, prone siya sa bending. Kapag payat yung member natin, mas madali siya mabend. So, doon prone yung ano natin, yung trusses natin. Okay, next tayo. Using this assumption, the free body diagram for any member of it truss contains only two forces. Okay? So dito daw, kapag nag-draw tayo ng free body diagram, dapat nagko-contains lang siya ng two unknown forces or else hindi siya masasolve. No? Then, therefore, each member of a class is two forces member. So, yeah. So, masasolve natin siya kapag two unknowns yung sa free body diagram natin. If the force tend to elongate the member, it is called is tensile force. Or kung titignan natin dito sa figure natin, tension or tensile away to the point. So, tignan nyo itong kulay blue ah. Ito yung point natin. And then ina-assume lang natin dapat is tension siya. Kapag yung sagot natin nakuha natin is positive siya, meaning tension siya. Pero kapag nakuha natin is negative, meaning compression siya. So, yung mga sign nila, ina-identify lang if tension siya or compression. Pero kapag nasa-solve tayo, assume muna lagi ng tension. Okay? Then, loads carried by the truss or yung mga kinoconsider nating loads is yung dead loads. Yun yung mga roofing materials, weight of the trusses, ceiling loads, and insulation. Siyempre, kapag gumagawa tayo ng mga bahay, mayroon mga to, no? Meron tayong truss, meron tayong roof materials, yung self weight niya, which is yung roof materials niya, yung mga yero, ganyan.
and width of the truss, yung mga angle bar na i-connect para maging siyang truss. Then ceiling loads, kasama din yan kasi nga yung truss yung nagana dyan, nagbubuhat dyan. And then yung mga insulation din natin. Okay, so mga live loads naman natin, pinakonsider doon is yung wind load. Siyempre, bubong yan is kapag dumadaan yung hangin, siyempre tatama doon sa bubong natin. Kino-consider din natin yan. Sun load, kung masan yung ano natin, no? Yung tawag dito, yung sa lugar natin or yung snow load. Meron din tayo dapat na snow load dito. And usually is yung rain. Siyempre, plus yung purpose ng trusses natin para hindi mabasa yung mga gamit natin sa bahay. Hindi mabasa kapag natutulog tayo. No? And then, hindi rin mainitan kapag mainit. Okay. Next tayo, problem solving tayo. So, una, meron tayong method of joints. Di ba sabi ko nga kanina, meron tayong dalawa, which is yung joint method and yung section method. So, method 1 muna tayo. Method of section. So, compute the forces in each member of the Warren truss shown. So, ito yung ano natin, yung problem natin na Warren truss siya. Ngayon, yung first step natin is to solve yung reaction natin. Okay? First step natin is to solve the reaction. So mag-a-assume muna tayo na upward itong mga reaction natin. Ito is AY. Ito is EY since point E yan, no? And then saan yung may horizontal dito? Itong point E kasi nga ito is yung pin natin or yung hinge support. So assume lang natin is mag-left tayo, EX. And kung mapapansin nyo class, wala tayong mga horizontal forces. So itong EX natin is equal to 0 yan. Kasi nga, doon sa system natin, walang horizontal forces. Yan. Ngayon, first step natin is to solve the reaction. So, summation of forces at moment at A muna or yung E na lang. Or A na lang para madali. Kasi nga, lahat nun is clockwise yung mga forces natin. A natin is equal to 0. Clockwise ko is positive. So, we have here 2,000. Sabihin ko na lang ano to. 2 kilonewton na lang para maliit. 3 kilonewton. Then 4 kilonewton. Ayan. Dapat para pareho yung ano nila, yung unit nila. Kapag may English dyan, like yung mga pounds, kailangan natin siya i-convert kung alin doon yung mas marami. No? Kunyari, meron tayong dalawang 2 kilonewton dito. Ito is ano siya, pound siya or kips. Kailangan natin siyang i-convert into kilonewton nun yung isa. What if naman dalawa yung pounds natin? Ito, kunyari 2 pounds to, ito 3 pounds. Tapos ito, ano to, 1 kilonewton. So, kailangan natin i-convert ito into pounds. Nakadepende pa rin kung ano yung ano natin, unit natin, no? Since tayo is naka-metric sila, mapapansin nyo, 3 meters, 3 meters, magkano tayo, metric tayo. Pero kung naka-fit yan, kailangan natin silang i-convert into metric or English units. Yan. Ang moment at A tayo, we have 2 kilonewton. Yung perpendicular nito, wala pa tayo, no? So, kunin natin. Try natin kunin. So, meron tayong triangle dito. Yan, ito yan. Ito yan. Nilagay ko yung dyan. So, ito yung span AB natin. So, we have 60 degree here. Then, meron tayong kalahati 1.5 meter. So, meron tayong distance, no? 1.5 meter, nakuha na naman natin. Ngayon, kunin na natin yung Y. Baka gamitin. Okay? Baka gamitin yan. So, by using SOHCAHTOA, ano yung relationship ni 60 degree do sa Y, then do sa 1.5? So, opposite over adjacent siya. So, meaning tangent siya. So, tangent 60. Opposite ko is y all over adjacent.
So yung y ko is equal to 1.5 tangent 60. Tignan natin kung ano yan, whole number. 1.5 tangent 60. So hindi siya whole number, no? Pero pwede ko siya simplify ng 1.5. So y natin is equal to 1.5 square root of 3. Ayan. Yan yung y natin, no? Ayan. Ngayon, magmo-moment tayo doon sa A. Ano yung distance niya is 1.5 meters. Di ko alam kung gagamitin natin to, no? Later on, magkikita natin if gagamitin natin siya. Itong y na to. Then, yung 4K naman, plus 4K kilonewton, 3 meters siya from A. Then, plus 3 kilonewton from point A, meron tayong 4.5 meters. And then, yung kaya niyong rotate ulit is itong EY natin. So, EY, negative EY, yung rotation niya is counterclockwise. Distance niya from point A is 6 meter, equal to 0. So, EY natin, 6 meter, is equal to 2 times 1.5 plus 4 times 3 plus 3 multiplied by 4.5. So, we have here 28.5 kilonewton meter. Or yung EY natin is equal to, divide lang natin ito ng 6 meter. We have 4.75 kilonewton. So, meron tayo dito 4.75 kilonewton. Okay? Ngayon, summation of forces Y tayo equal to 0. Upward ko is positive. So, we have here is AY plus EY minus 2 minus 4 minus 3 equal to 0. So, yung AY natin is equal to, so 2 plus 4 plus 3. So, minus lang natin ng 4.75. So, we have 4.25 kilonewton upward. So, hindi pa yan yung mga sagot natin, no, class? Reaction pa lang yung mga yan. Lagay ko lang dito, 4.25 kilonewton. So, ayusin ko lang itong mga to. Kasi nga, copy paste ko yan mamaya. Ayusin lang natin to. Ayan. Ngayon, gagamitin natin yan. So, snipping tool ko na lang, no? Then, next slide tayo. Kasi sobrang haba talaga ng solution natin, lalo na kapag dinodrawing natin siya. So, delete ko na lang muna to. Ayan. Ngayon, class, para ma-solve natin yung mga internal forces natin, gagamit tayo ng joint method. So, ilan yung joint natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, we have joint A, joint B, joint C, and joint D, and joint E. So, ilang beses tayo magsasolve? So, 1, or ilan yung hinahanap natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 siya. So, ilang beses tayo magsasolve? So, nag-joint A tayo, meron na tayong kaagad dalawa. So, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 7 unknowns. Ayan. So, ilang beses tayo mag-join? So, kung nag-join A tayo, makukuha na natin to. No? Kapag nag-join E tayo, makukuha natin itong dalawang ito. Okay? Kapag nag-join ano tayo, B, makukuha natin itong dalawang to. Kapag nag-join D tayo, makukuha natin itong CD. So, kahit apat lang na joint yung gagawin natin. No? Yan. Ngayon, mag-drawing tayo ng Cartesian plane. Ayan. So, una, meron tayo dito, join A tayo, no? Kahit saan naman, as long na dalawa lang yung unknowns. For example, dito class, naisipan mo is nag-join B ka. Ilan yung unknowns mo? Tatlo. No, kunyari dito, nag-join B ka, tatlo yung unknowns mo. Ito lang ang masasolve, no? Pag naman nag-join A ka, dalawa yung unknowns mo. So, meaning may masasolve ka, no? Pero kung nag-join C ka, apat yung unknowns mo,
wala kang masasolve. So, nakadepende pa rin kung saan ka mag-solve as long na dalawa lang yung unknowns, no? So, maganda dito, join A ka muna, masasolve mo itong dalawang ito. Okay? Ngayon, kapag nag-join B ka, may value na tong A, B mo, masasolve mo itong dalawang ito. Parang sequence lang siya, no? Okay. So, drawing lang natin yung FPD natin sa joint A. So, we have here upward na 4.25 kilonewton. And then, assume ko muna lahat sila is tension, no? Ayan. So, we have here forces, span AC. And then, meron tayong naka-incline dito. Ayan. So, may given siyang angle. Okay? May given siyang angle sa 60 degree. Pero kung wala siyang given na angle is dimension lang siya. Like yung ganito lang. Di ba kanina nakuha natin to 1.5. Ito is 1.5 tangent 30. Magagawin lang natin dito is similar triangle ulit. No? Yan. Since meron tayong angle, angle yung gagamitin natin. So ito is forces A and B. Ngayon, familiar ba yung ano natin, yung problem natin? Di ba yan yung mga equilibrium of force system natin? Okay? So ngayon, saan ako mag-start? Sa summation of forces F or Y? Siyempre dun tayo sa Y muna. Bakit sa Y? Kasi nakikita ko dito class, walang Y si AC. No? Wala siyang Y. So meaning, kapag nag-Y tayo, masosolve natin yung value ni FAB. So summation of F forces Y-axis equal to 0, upward ko is positive. So we have FAB, positive yan. Then, yung relationship ni angle natin is sine 60. Or sine yung ano niya, yung relationship niya. Or ano siya, opposite. And then yung AY natin is upward siya. So plus 4.25 equal to 0. So yung FAB natin is equal to, kung isa-solve natin yan, itatranspose ko siya. So magiging siya negative, no? So kung i-ano natin yan, ikakalculate natin yan, we have 4.25 all over sine 60. So we have here negative 4.90748 kilonewton. So use 5 decimal places. No? So meaning negative siya, compression siya. So yung totoong direction niya pala is pag ganito siya, compression siya, FAB. Yan. Kapag kinorek mo na yung direction niya, i-correct mo na rin yung sign niya. Okay? And then depende na lang sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Okay? So, summation of forces X tayo equal to 0. Ang puntang right ko is positive. So, gamitin ko na lang yung kulay blue, no? Blue na yung gagamitin ko. So, papuntang left siya. So, negative FAB cosine 60. Then, positive FAC equal to 0 plus FAC equal to 0. So, yung dito class, stored ko na lang sa A yan, no? Para di na ako nagta-type na mahaba. So, nag-ano lang ako, nag-alpha lang ako. Alpha letters lang. So, FAC ko is equal to, so lipat ko lang yan. So, magiging positive siya. And take note class, positive na yan dapat to. No? Kasi nga, kunirakt ko na yung direction niya. Okay? So, positive yung value yung gagamitin ko. So, A cosine 60. Ayan siya. So, lagay ko lang sa letter B yan. So, bigyan ko sila ng label, no? Ito A, ito B niyan. So, ilan to? So, 2.45374 kilonewton. Tension yan. Then, nakastored ako sa letter B. Okay? So, nakadalawa pa lang tayo. So, 7 unknowns pa yung hinahanap natin. Okay? So, solve naman natin yung iba. Saan yung madali? Yung pinakamadali dito class, lagi doon sa reaction, no? So, mag-join E ako. Join E. So, meron tayo dito.
na EY na 4.75 kilonewton. Then yung EX ko, di ko nalalagay kasi zero na rin yun, no? So ito, a-assume ko muna na tension sila. So ito niyan is CE to. Yeah, forces CE. And then ito naman is forces DE. So meron tayong angle dito na 60 degree. Ayan. Ulit naman, summation of forces Y and X. Solve tayo ng value. Okay? So summation of forces Y ulit kasi nakikita ko dito sa CE natin is horizontal siya, wala siyang Y. Itong DE natin meron siyang X and Y component. So makakasolve tayo ng DE kasi nga siya lang yung may Y component. Equal to 0. Upward ko is positive. So we have here FDE, positive yan kasi nga upward. Then sine siya, sine 60. Plus itong 4.75 is equal to 0. So yung FDE ko is equal to, kung nakikita nyo ulit class, negative yan. Kasi nga itatranspose ko to, magiging siya negative. So 4.75 sine 60. So we have here 5 point or negative 5.483 kilonewton. And then ito, since negative siya, compression siya. So isa-stored ko yung value niya sa letter C. And take note, positive yung value ko dito, no? Kasi nga, i-correct ko na yung direction niya. So, ito niyan, magiging siyang blue dito. FDE. Okay? So, ngayon, magkano tayo? Summation of forces X naman, equal to 0. Papuntang right ko is positive. Pwede rin naman papuntang left. Nasa sa inyo, no? Sa, ano sila, kung papuntang left, lahat ng forces mo papuntang left is positive. Ganun lang yun. No? Parang nagsiset ka lang ng rules mo. Okay. So ngayon, yung FDE ko, papuntang right siya. So meaning positive siya, no? So FDE, cosine, 60 naman siya. Yeah. And then yung FCE ko is negative, FCE. Kasi nga papuntang left siya, equal to 0. So lilipat ko lang yan, FCE ko is equal to, and naka-stored ako sa letter C yung FDE ko. So cosine, 60. So ito na yung value ni FCE ko, 2.74 point, eh, wala siyang point, 241 kilonewton. And then tension niyan, naka-stored ako sa letter D. Okay? Ayan. Ngayon, meron na tayong apat. Okay na tayo dito, 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 and then dito. Okay? And then, meron pa tayong ilan? Tatlo na lang, no? So, saan tayo magmo-moment? Or saan joint tayo magsasolve? Pwede rin sa point C, pwede rin sa B or D na sa inyo. Okay? So, punta na lang tayo sa joint D. Kunin ko na lang muna tong value nito or yung figure niya. Ayan. Then, kunin ko rin yung Cartesian plane ko. Kunin ko lang yung mga Cartesian plane. Ayan. Then, siguro joint B na muna ako, no? Joint B. Then, joint ito. Joint D na lang to. Ayan. Yan, sa joint B muna, drawing muna natin, no? So, ito meron daw tayo ditong downward na 2 kilonewton. Then, meron tayo papunta dito na FBD. Na-assume natin na ano siya, tension. Then, dito, meron tayo ditong FBC. Then, dito sa AB natin, di ba, ano yan? Compression na siya, ayan. Compression na siya. Compression siya towards siya dun sa point natin. So, ito yung FAB. Anong value niya? Ito yung 4.90 or yung letter A natin, no? Ito ko na lang tignan. Ito yon 4.9748. Then, saan yung angle natin? Dito yung angle natin, no? Ayan. Then, naka-store dito sa letter A ko. Yan. So, meron tayong dalawang unknowns. Matusolve natin yung dalawa. Okay? Kasi nga, meron tayong dalawang equation.
Ngayon, saan yung mas madali natin mas-solve dito? FBC ba or FBD? So, once again nga, si FBC ko is meron siyang X and Y component while si BD ko meron siyang X component. So, makakasolve tayo sa Y component natin. So, summation of forces Y equals 0, upward ko is positive. Okay? Ngayon, meron tayong upward dito which is itong FBD. So, FAD, FAB, relationship niya dun sa Y component natin or dun sa angle natin is sine siya kasi nga opposite siya. Sine 60 yan. Then, meron tayong negative 2 dito. Then, meron tayo dito negative FBC. Ngayon, ano yung Y component ni FBC? Ngayon, di ko nalagay yung angle, no? Dito yung angle niya, 60. Paano nangyari yun? Kasi nga 60 ito, 60 rin to. Then 60 rin to. Okay, so meron tayo ditong sine 60 equal to 0. So, ililipat ko niyan yung FBC ko. So, FBC ko is equal to, and then i-divide ko ng sine 60. Nilipat ko siya, magiging siya positive, no? So, A sine 60 minus 2 all over sine 60. Ayan. So, ayan yung value ni A ko, no? Yung 4.90748. So, we have here 3 square root of 3 all over 2. Anong value nito? So, 2.59808 kilonewton. Since positive yung nakuha natin, meaning tension siya. Kasi nga nag-assume tayo ng tension. No? And then, anong letter tayo? Letter E na lang, no? Stored natin siya sa letter E. Baka magamit natin. Ayan. Okay? Ngayon, solve naman natin yung, ayusin ko lang to. Gawin ko siyang kulay blue. Ayan. Ngayon, solve naman natin yung FBD natin. So, summation of forces X equal to 0. Lahat na papuntang right ko is positive. So, we have here FBD. Positive yan kasi nga papuntang right. Plus FBC cosine 60. Then, plus ulit FAB cosine 60 equal to 0. So, ngayon plus, kung nakikita nyo, positive lahat to, tama ba? Yung value nito positive siya. So, kapag nilipat ko pareho yan, magiging negative sila. So, yung FBD ko is equal to, yung BC ko is letter E siya. So, negative, negative ko yan, negative E, then cosine 60. Then, lilipat ko rin yung AB ko. Negative A naman yun, negative A cosine 60. So, double check lang natin. Yung E ko is 2.59808. Yung A ko is yung 4.90748, which is yung FAB ko. So, enter ko lang yan. Now we have here negative, no? Negative 3.75 to 78 kilonewton. Then compression yan. Ngayon, yung sa calculator ko is negative siya, no? Pero aayusin ko na yung direction niya. So gagawin ko dito, multiply ko na negative 1 para ma-save ko sa calculator ko to. So letter F na to. Para kapag ginagamit ko siya, positive siya. So, i-correct ko niyan yung direction ni FBD. Ayan, FBD siya. Ngayon, meron na tayong anim, no? So, nakalimutan kong i-box yung mga sagot. Box nga natin. So, ito yung sagot natin. Ito, ito, and then ito. Then, itong dalawang to. Ngayon, punta naman tayo sa joint T. So, drawing lang natin. So, meron tayong 3 dito. Then, dito sa DE ko, yung DE ko is compression siya. So, compression siya, towards siya dun sa point. So, FDE, kulay blue na lang, no? FDE. So, yung value ni FDE ko is, anong letter siya? Letter C. Lagay ko lang dito, letter C. So, 5.4848
3. Lat sa letter E yan. No? Then yung angle natin, ito, dito yan. Ito yung angle natin. So, meron pa tayong BD naman. Yung BD natin is compression siya ulit. So, naka-compress siya ganito. Okay lang. Puntan natin yung arrow. Ayan. Ngayon, si FBD ko, is equal siya sa 3.75 to 78 or nakastall siya sa letter F ko. Pero para mamaya magano lang tayo. Mag-letter lang tayo dito. No? Para hindi mahaba yung tinatype natin. Ngayon, ano yung hinahanap natin? Itong FCD. So, assume lang natin na FCD yan. And then, meron tayong angle dito na 60 degree. Ayan. Ngayon, isa lang yung unknowns natin, which is yung FCD. No, masosolve natin kasi nga nasolve na natin yung ibang member niya doon sa ibang mga joint niya, no? So summation of forces kahit ano na lang, sige, forces x muna equal to 0. Pupuntang right ko is positive. So we have here FCD, negative yan kasi nga papuntang left siya. Then cosine 60, yung x component niya. Then FBD, kulay blue to, kulay blue ko siya. Plus FBD. Then, itong FDE ko, papuntang left siya. So, negative. FDE, relationship niya is, do sa angle is cosine. Kasi nga, adjacent siya. Cosine 60. Meron pa bang horizontal? Wala na. So, equal to 0 to. So, ngayon, kukunin natin is yung FCD. So, yung FCD ko yung lilipat ko. Lilipat ko siya sa kabila, so magiging positive siya. And then, pag-add ko lang to, i-divide ko siya ng cosine 60. Okay? Yan. So, yung FPD ko is F. F yan yung FPD ko. Minus, yung D ko is E. DE. Tama ba? DE ko is letter C. Hindi pala siya letter E kasi nandito yung E yung BC. So letter E to. Letter C to. Ayan. So letter C pala to. Then cosine 60 all over cosine 60. So ito na yung value ni, lagay ko siya sa letter M na lang. So 2.02073 kilonewton and then tension siya. Okay? Then letter M na lang. Kasi sa M na yung ano natin next natin doon sa calculator. Ngayon, paano natin malalaman if tama yung pinanggagawa natin? Mag-ano ka ulit? Mag-summation of forces X and Y ka ulit dun sa mga per joint natin. No? So dito, summation of forces Y natin, check natin kung tama yung FCD, no? Equal to 0. Upward ko is positive. So we have here FDE na upward, FDE. Yan, sine 60. Yung una kulay blue, no? Kulay blue ko. Kasi nga compression siya. FDE, sine 60. Then, meron tayong FCD na negative. Negative FCD, sine 60. Then, meron tayo dito minus 3 equal to 0. Mali. Kulay red dapat to. Para nakikita yung difference. FCD, sine 60, then minus 3. Ngayon, anong value ni FCD ko? Dapat parehas siya dito. Kapag hindi siya parehas dito, mali siya. Okay? So, yung FDE natin, nilipat ko siya. Magiging siya positive sa kabila yung FCD natin. FCD natin. So, yung FDE natin is letter C siya. Then, sin 60. Then, minus 3. Okay? All over sin 60. So, dapat parehas siya. So, pumarehas naman siya. Tension yan. Parehas siya dito. Okay? Ngayon, paano yung final answer natin? Kapag nagsosolve tayo dito, class, wait lang, drawing lang natin ulit.
Joint to Problem number one. Ayan. Kapag nagkaano tayo na final problem natin or final answer natin, lalagay natin sa table. Meron tayong 7, no? So, gawin siyang 8. So, member, ayan, fitness, ayan, dalawa. Pag nagkaano tayo ng final answer niyan, ito niyan yung member natin. Ito niyan yung forces natin or internal forces. Internal forces. Ayan. So, FAB, nangyari dito. Ayan. So, span FAB, FAC, then FBD, or BC muna, FBD, FCD, and then FC, and then FDE. At forces, member AB. Pwede na lang AB, AC, ganun na lang. Pwede naman ganun, no? Lagay natin dito, forces na lang. Ayan. So, internal forces natin for AB is A. Ano yan? Yung AB natin, ito yun, sa A. So, lagay ko na lang dito, A. Wala. Ayan. So, meron tayo dito 4.90748 kilonewton. Then, tension siya. Okay? And then, yung AC natin, saan siya dito? AC is itong B natin, no? Hindi siya tension. Compression to. Yan. Then, dito sa AC natin is itong B natin. B natin. So, 2.45374 kilonewton. Then, tension. And then, lagyan natin FDE is C. FCE is D. FDE is C. And then, yung D natin is CE. CE is D. Para tinatype na lang natin, no? Yung BC ko is E siya. And then, yung BD ko is F siya. Then, ito yung M. Lagay ko lang muna yung mga value natin. So, C, D, E, and then F, and then M. Calc lang natin yan. Yung C natin is itong 5.48483 kilonewton. Then, di ko alam kung tension siya. Mamaya tignan na lang natin. Type na lang muna natin yung mga value. So, yung D natin is 2.74241 kilonewton. Then, yung E natin is 2.59808 kilonewton. Then, yung F natin, 3.75278 kilonewton. Then, yung M natin is 2.02073 kilonewton. Ngayon, tignan natin kung tension sila or compression. So, itong DE natin is compression. Then, yung CE natin is tension. So, DE natin is compression. Ito is tension. And then, yung BC natin is tension. BC natin is tension. Then, ito compression. Then, yung CD natin is tension. Ayan. So, yan yung mga value natin, no? Pag sa final answer. Ngayon, paano yung mga itsura nila, no? From point A, gawin na lang natin yung kulay red is yung kulay red is tension. Then yung mga compression natin kulay blue na lang. Yan. Pero kapag nagsosolve tayo kahit hindi na ibang kulay yan, kahit black lang okay lang din para makita lang dito. So unahin natin yung AB. So compression siya ganito daw yan. Kino-compress niya yung member natin. Okay? So ito niyan is yung 4.90748.
Ano pa yung compression natin? Yung BD. So, dito yan, compression siya. Tama ba? Yung BC ko is, ano siya, tension. Tama, tension siya, no? So, ito niyan is 3.75 to 78. Then, ano pa yung compression natin? Itong DE. So, compression siya. So, ito niyan is 5.48483. Then, yung the rest natin is tension. So, away to the point. So, itong BD natin is tension siya. Ano yung BD natin is 3 point, ay baligtad. CD pala yung tension natin. So, compression to. Yan. Compression to BD is 3.75 to 78. Then, yung mga tension natin, yung BC, tension yan. Yan ang value nito is 2.59808. Then, do sa span CD naman, tension ulit yan. Ayan, tension. CD. So, 2.02073. And then, ano pa? Yung AC natin is tension ulit. 2.45374. Then, yung span CE ko is tension siya. So, 2.74241. So, ganito yung magiging itsura ng forces natin yan. Siyempre, meron tayong mga reaction dito. Okay? So, nalumutan natin yung mga reaction dito. Kasi mga reaction, 4.25 kilonewton lahat to, no? Kasi nga, naka-Newton yung problem natin, kinonvert lang natin siya. So, 4.75 kilonewton. Ayan. So, ganito sinasolve yung internal forces by using method of joints. Okay? So, punta naman tayo dun sa section method. Sa section method, ito yun, same problem. So, gawin lang natin dito, no, 2 kilonewton to 3 kilonewton. Then, ito is 4.25 kilonewton. Ito yung 4.75 kilonewton. Tama ba? Ayan, tama naman. Ayan. Ngayon, by using method of joints, ganun din, solve natin yung lahat ng forces dito. No? Kaso ngayon, class, ito is magmo-moment tayo or magka-cut tayo by using sections. Okay? So, kung nag-cut tayo dito, class, kunyari, kukunin natin yung span AB and AC. No? Cut tayo dito. Cut natin dito. Or kunin ko na lang by using snipping tools. Cut ko siyang ganyan. Siya siya. Dito. Yan. So, lagay lang natin tong mga to. Ito niyan is yung, assume lang natin lagi tension sila. So, ito niyan is forces AC. Ito is forces AB. And then, aware ako class na yung dito sa point na to, dito, banda rito, ito yung point B ko na hindi natin nakikita. And then, nandito rin yung point C ko na hindi natin nakikita. Banda siya dito na point C na hindi natin nakikita. Kasi nga, inati ko siya. No? Ngayon, gagawin natin, magmo-moment tayo. No? Instead of summation of forces Y, magmo-moment tayo. So, summation of forces or moment, saan point niyan? No? Kung nag-moment ako sa A na to, mawawala itong A, B, and AC. Pag nag-moment ako dito sa B, mawawala itong A, B. Ito, makukuha natin. Kapag nag-moment tayo sa C, mawawala itong AC, makukuha natin si AB. So, moment muna tayo sa B muna, no? Sa B equals 0, clockwise ko is positive. Okay? Ngayon, yung distance, yung lahat ng present na forces dito sa figure natin, yun lang yung gagamitin natin yung mga forces.
So, since nag-moment at B tayo, aware ako na 1.5 meter ito. No? Ito yan, sa buong figure, ito yan. 1.5 meter. Okay? So, nag-moment ako, ikot natin is clockwise yung 4.25. 4.25 multiply by 1.5 meter. Wait lang ah. Ayan. Okay, continue tayo. Ngayon, ito, nakuha natin yung moment niya, yung 4.25. Yung distance niya is 1.5 meters. Ngayon, ito na namang distance ni FAC from point B, which, which is itong height na to. No? And nakuha na natin kanina yan. Kung napapansin nyo. Ito yon. Kaso di natin ginamit kanina. Lagay ko na lang dito, no? Ayan. So, yung perpendicular distance ni FAC dun sa point B is 1.5 square root of 3. Okay? So, meron tayo dito. And then, yung ikot niya is counter. So, FAC 1.5 square root of 3 equal to 0. So, do the math. Tatranspose mo to, i-divide mo lang to. We have here 4.25 times 1.5 all over 1.5 square root of 3. So, meron tayong FAC is equal to 2.45374 kilonewton. Since positive yan, is tension tayo. So, meron na tayong isa. Ngayon, moment naman tayo sa C. So, summation of moment at C equal to 0. Clockwise ko is positive. Yan. So, kapag nag-moment tayo dyan, yung AC natin is mawawala siya. And then, yung AF, FAB ko is mawawala yung X component niya, pero yung Y component niya, magkakaroon siya. So, meron tayong Y component dito, no? Kasi ito direct itong X component niya. So, yung rotation niya from point C is F is positive. So, positive yan. So, FAC, AB. Then, sine siya. Sine 60. Yung distance niya from point C is 3 meters. Ito yon. Ito. 3 meters yun. Okay? And then, yung 4.45, 4.25 naman, lagay lang natin dyan. 4.25 positive din siya kasi nga yung rotation niya from point C is clockwise. And then, yung distance niya from point C is 3 meters din. Equal to 0. So, yung FAB natin is equal to, makakancel lang to, no? Or i-divide lang natin. Sige, divide na natin yan. So, meron tayo dito, negative 4.25 times 3 all over 3 sine 60. Yan. So, we have here negative 4.9748 kilonewton. And then, compression, ito. Ayan. Ngayon, paano naman yung next natin? Walang, paano ba? Yan, dito na lang. Dagdagin ko na lang yung slide. So, yung dito, sulat lang natin yung mga value dito. So, kailangan natin itong distance na to. Yung value natin is, wala yung ano ko. Ito is 4.25. Ito is 4.75. Yan. So, ngayon, kunin naman natin yung iba. Okay? So, pwede nga mag-cut dito. Makukuha natin yung BC and BD. Sige, ganun na lang muna, no? So, kunin ko yan by using snipping tools. Kakat akong dito.
Ayan. So, ganito yung itsura nung figure natin. And then, may lilitaw na forces dito. Or assume muna tayo na tension lahat sila, di ba? Kasi nga naputol yan. Then, ito, FAC. Ito is FBC. Ito is FBD. So, itong FAC natin, nakuha na natin kanina. Ba? Ito yon yung 2.45374. No? And then, ito class, huwag nyo kalimutan, ano to, 2 kilonewton to. Kinonvert natin. Ayan. Okay? So, by using method of section, mag-iisip niyan tayo kung saan tayo magmo-moment, no? Para makuha natin yung value. May makuha tayong value. So, ko lang siya. Ayan. Ayan. So, dito, meron tayong imaginary dito na D. Then, ito is B nating letter E yan. Letter C yan. Dito yan. Figure na to. No? Ayan. Ngayon, saan ako pwede mag-moment para makuha ko yung F, B, D, and F, B, C? Kapag nag-moment ako dito sa C, mawawala itong A, C, and B, C ko. Makukuha ko si F, B, D. Kapag nag-moment ako dito sa D, D naman is, di ako sigurado kung may value ako ni F, A, C, no? Nag-moment ako dito, mawawala lang si F, B, C. Pero dalawa yung unknowns natin. Napaka-risky nun, no? So ngayon, plus, kung napapansin nyo, itong FBD and FEC ko is horizontal sila. So pwede ako mag-summation of forces Y dito sa figure na to. No? So unahin na natin yon. And then meron tayong angle dito 60. So summation of forces Y equals 0. Upward ko is positive. So we have here 4.25 minus 2. And then Y component ni FBC. So minus FBC sine 60 equal to 0. So FBC ko is equal to, so 4.25 minus 2 all over sine 60. Yan. So we have here 2.59808 kilonewton tension. Kasi nga positive na kuha natin, so meaning tama yung ano natin direction. Yan. Ngayon dito naman, saan ako magmo-moment para makuha ko si FBD? Dito ako magmo-moment. Mawawala si FBC and FAC. Makuha natin si FBD. So, summation of moment at C equals 0. Clockwise ko is positive. Okay? So, meron tayong 4.25. Distance niya from point C is 3. Then, counterclockwise naman do sa 2 kilonewton. So, minus 2 kilonewton. Then, distance niya is 1.50, 1.5 meter. Perpendicular distance niya from point C. Ito yan. Yan. Ito na. And then, yung moment natin or yung FBD natin, rotation niya is positive. So, positive FBD. Distance niya itong 1.5 square root of 3. So, 1.5 square root of 3 equals 0. So, yung FBD niya natin is equal to, ililipat ko tong dalawang ito kasi nga positive yung unknowns natin. Ililipat kong dalawang to. So, meron tayo negative 4.25 multiplied by 3, positive 2 multiplied by 1.5 all over 1.5 square root of 3. Meron tayo dito negative 3.75 to 78 kilonewton and then compression ito. Ayan. So nakailan na tayo? Nakaapat na tayo. 1, 2, 3, and then 4. Okay? So, kayo na bahala kung ano mas madali or depende sa problem if ano yung pinapagamit. No? Minsan mas madali si section, minsan madali si joint. Depende sa problem. Okay, so saan naman tayo niyan pupunta? So ngayon, kunin naman natin yung remaining C, D, and sa joint C, D, and E pero method of sections. No? Lagay ko lang yung value nito. 4.75, 25.
4.75. And then yung height nito is 1.5 square root of 3. Yan. Saan ako magkakat? Pwede naman dito sa kabila. Ito yan. Pwede yan. Pero pwede rin siya pupunta sa left. Kaso dadami yung mga gagamitin mong value. Para maano yun, ma-avoid yun. Dito na lang tayo sa konti yung naka-expose. Okay? So, kunin ko lang itong value nito or yung figure niya. Ito yun. Ayan. Mas maikli, no? Ngayon, assume lang natin na ano to, FDE, then FCE. Ayan. So, meron tayong point dito. Then, meron tayong point dito na C and then D. Ayan. So, magmo-moment ako dun sa point C, makukuha ko si FDE. Summation of C ako equal to 0, clockwise ko is positive. So, rotation lang, Y component lang, then counter yung ikot niya. So, FDE sin 60. Distance niya from point C is 3 meters. Okay? Then, yun din naman sa ano natin, yung reaction natin, itong 4.75, counter din yan, 4.75. Distance niya from point C is 3, equal to 0. So, yung FDE natin is equal to, so, i-calculate ko lang yan. Or kung ayaw yung ano, yung nagta-transpose, ganito yung gawin nyo. Negative x, kasi yun yung unknowns natin. And then sin 60, multiply by 3, minus 4.75 times 3, equal to 0. Ngayon, A-shift calculator lang natin. Ayan. So, meron tayong negative 5.4848 kilonewton and then compression. Tignan natin kung tama, no? Ayan. Tama naman. So, ngayon, magmo-moment naman tayo saan? Sa D naman. So, summation of moment at D equal to 0, clockwise ko is positive. So, we have here FCE ko is positive siya kasi nga ikot niya doon sa D natin is clockwise. FCE. Malit. FCE. Yung ikot niya is clockwise. Distance niya is yung height natin na 1.5 square root of 3. Then, yung 4.75 ko, ikot niya is counter. So, negative yan. 4.75. Then, distance niya from point D is 1.5 meters equal to 0. So, yung FC ko is equal to, meron tayo ditong 4.75 multiplied by 1.5 all over 1.5 square root of 3. Meron tayong 2.74241. So, kilonewton yan, tension. And then, yung last natin class, itong FCD naman. So, ganun din, magkakat tayo, no? Dito, dito tayo magkakat. Pipili na lang tayo kung sa left or right. So, sige, try natin do sa left na lang, no? Sa left na lang. Yan, kinat ko siya dyan. Ito na lang yan sa ilalim. So, meron tayo dito FCD, FBD, then FC. Since itong dalawang ano natin, forces na unknowns dito, di ba tatlo yan? Hinahanap lang natin is FCD. Yung dalawa natin is horizontal sila. So, pwede tayo mag-summation of forces Y lang. Kasi nga, isa lang yung unknowns natin sa summation of forces Y. And then, kung ano yung present natin dito, yun lang yung sa-solve natin. No? Or yun lang yung i-consider natin forces. So, we have here, 4.25 minus 2. 2 kilonewton to, huwag nyo kalimutan. So, 4. So, minus 4. Then, plus FCD sine 60 equal to 0. So, we have FCD is equal to, lilipat ko na lang sila, no? 6 minus 4.25 all over sine 60. FCD ko is equal to, so 6 minus 4.25 all over sine 60.
Meron tayong 2.0273 kilonewton and then tension niya. Kung ayaw nyo mag-algebra, i-ano na lang, calculator nyo na lang by using Caltech, no? 4.25 minus 6 or minus 2 minus 4 plus x, yun yung inaanap natin, yung x, sin 60 equal to 0. And then shifts, Caltech, enter. So, yan yung makukuha nating value. Okay? Ayan. So, meron na tayong mga sagot. And then, kung nakikita nyo class, same na same siya dito. Kasi nga, different method lang sila, pero same lang dapat yung sagot. Then, to check that, para ma-check ninyo, magano kayo, mag-summation of forces X and Y dun sa joint na yon. Dapat mag-zero lahat. Okay? Ayan. So, meron lang tayo dito, 7 members, no? What if ganito yung problem natin? So, dito na yung advantage ni section. Kasi nga, pinapahanap lang sa atin is yung BD, CE, and BE. Or palitan natin, medyo malayo dapat. No? Palitan natin. Kasi medyo malapit pa eh. So, DF, DE, DG, then EG. Ayan. Medyo ilayo natin ng konti. Kaso method of joints to. Magano lang tayo dito. Method of section dapat to. Wait lang. Section to. Ayan. Ayan. So, first class, kailangan nating i-draw or i-solve muna yung reaction. So, ito yan. Reaction. And then, yung AX natin is 0 yan. So, hindi ko na ilalagay kasi nga wala tayong horizontal forces. No? Ngayon, using three equation of equilibrium, so summation of moment at A na lang equal to 0, clockwise is positive. And then, i-convert na lang natin siguro itong lahat ng ito into tawag dito, kilonewton, no? So, ito, 2 kilonewton, 2 kilonewton, 2 kilonewton, 2.8 lang to ah. Ayan. Solve lang natin yung reaction by using three equation of equilibrium. So since ito class, itong 2 kilonewton na to is same lang naman yung ano nila, point of attraction or yung point of application nila or yung line of action nila, pwede ko silang ipag-add. Okay? So pwede natin sabihin na 2.8 na yan. And then distance niya from point A is to 2 meters. Kasi nga 6 panel. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron tayong anim na tig to 2 meter equal to 12 meters. So itong buong span na to is 12 meters. So 2 meters to 2, 2, 2, 2, 2. So 2 meters lang yung distance niya from point A. Then dito naman, 2.8 ulit yan. 2 plus 2.8 multiply by 4 plus 2.8 multiply by, dito sa gitna, 6. Then plus 2.8, 8 na. Kasunod. Then dito na tayo. Plus 2.8 multiply by 10. Then minus 12, ly to. So ay equal to 0. So yung ly ko is equal to, so 2.8 times 2, or type ko ng buo, no? 2.8 times 2 plus 2.8 times 4 plus 2.8 times 6 plus 2.8 times 8 plus 2.8 times 10 minus 1 point or 12x equal to 0. So meron tayong 7. Tama ba yung 7 natin? Oo, tama. 7. 7 kilonewton. Upward yan. Paano pa yung mabilis na calculator class? Since para-pareho sila, pwede ko na naman gawin is 2.8 multiply by 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Kasi nga, para-pareho yung divisor nila, or yung ano nila, yung value ng minumultiply nila. So, multiply lang yan. So, divide 12. 7. Okay? Then, summation of forces y equals 0. Upward ko is positive. We have here
AY and then plus LY minus 2.8. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So, lima sila. So, yung AY ko is equal to 2.8 multiplied by 5 minus 7. So, 7 kilonewton. And then, class, kung mapapansin nyo ulit, symmetrical sila. So, pareha-pareho yung mga loads nila, both side, pati yung mga location nila. So, meaning, pwede natin sabihin na summation of forces Y equals 0, upward ko is positive, and then symmetrical. Symmetrical yung figure natin. So, meaning, pwede ko sabihin na yung AY ko equal to LY. So, we have AY plus LY, then minus 2.8 multiplied by 5 equals 0. So, yung 2AY ko niyan, kasi nga parehas sila, is equal to 2.8 multiplied by 5. Ilan yun? 2.8 multiplied by 5 is 14. So, meron tayong AY equal to LY equal to 7 kilonewton. And take note class kapag symmetrical sila. No? Yan. So, practicein nyo muna yung reaction, no? Bago kayo mag-proceed dito. Dapat master nyo na yung reaction. Okay. So, solve natin yung mga internal forces nila. Yung specific internal forces nila. Ayan. Method of section dapat to. Sections. Kasi matagal yung joints. Although kaya naman, pero medyo, ano yan, mag-a-assume ng time. Mga siguro mga 10 minutes, ganun. Okay? Lagay ko lang dito 7 to. 7, 7. Ngayon, saan ako magkakat? Ano yung hinahanap pala natin? DF, EG, and EG. So, ilan yun? Dito yan, DF, EG. So, ito yun. Ito ako magkakat. And pipiliin ko yung sa left side natin. Ayan. So, kunin ko na lang tong figure natin. Ayan. Ngayon, magkakaroon tayo ng forces dito ng FEG, FDF, then EG. Then, aware tayo, nandito yung point G, ito yung point F natin. And then, tatlo yung hati niya. So, meron tayong height dito na divide 3. Kaya ba yung divide 3? Hindi siya, no? Hindi tayo sigurado kung tama yon. So, by using similar triangle, hatiin ko siya ulit, no? Kunin lang natin yung mga dimension. Dito yon. At sa triangle natin. Yan. So, nakikita natin tig to 2 meters to. Then, yung height nito is 2 meters. So, ngayon, kunin natin yung height na to. Sabihin natin y1 yan. Ito is y2. Although, ako, alam ko na siya kung anong value niya. Ano siya, divide 3 mo lang yung 2. Yun lang yung value niya. Kaya, kasi nga, symmetrical siya. No? Pero, kailangan natin siya pakita para ma-prove natin. So, yung y natin by similar triangle, itong malaking ito, itong triangle na to, equal siya dito. Okay? So, meron tayo dito, y1 all over. Yung horizontal niya is 4. So, yun. Dito muna tayo sa triangle na to, no? Yan. Equal daw siya sa malaking triangle na to. Which is yung 2 all over 6. So, yung y1 ko is equal to 8 all over 6. So, 4 over 3. Then, yung y1 ko, ay, yung y2 ko is y over 2 equal to 2 over 6 ulit. So, yung y2 ko is equal to, so, magiging 4 lang to. So, 2/3. So, sabi ko nga kanina, tigto 2/3 lang yon, no? So, 2/3 dito, 2/3, 2/3, then 2/3. So, yung height nito is 4/3 niyan. Okay? Ayan. Kasi kailangan natin yung class. Lalo na yung 4/3 kasi nga, nasa ano tayo, nasa pangalawang layer tayo, no? Ayan. So, saan tayo mag-moment para makakuha tayo ng sagot? Kapag nag-moment ako sa G, makukuha natin yung DF.
Kasi nga mawawala itong dalawang to. Huwag dito ako nag-moment. Pag naman nag-moment ako sa D, ayan sa D, mawawala itong dalawang to kasi nga direct sila. Makuha natin si EG. So, nakuha na natin itong dalawang to. No? Ito naman yung kukunin natin. Saan ako mag-moment? Dito ako mag-moment sa A. Dito ako mag-moment kasi nga direct yung EF, direct din yung EG. Mawawala. Matitira to. Okay? So, solve lang natin. Walang kung kasya. Duplicate na lang natin, no? And then, delete natin to. Hindi natin kailangan masyado to. Ayan. So, moment at ano tayo? Moment at G na lang muna. G is equal to 0 clockwise ko is positive. So, mawawala itong dalawang to. No? Mawawala silang dalawa. Yung DF yung makukuha natin. So, meron tayo dito 7. Dito, gagamitin natin to, gagamitin natin to, gagamitin natin to. Pati tong apat na force na to gagamitin natin kasi nga present sila dun sa cutting section natin. So, meron tayo dito 7. Kasi nga yung rotation nung 7 na to, itong AY na to, is clockwise dun sa point G. So 7 siya, positive 7. Yung distance niya is 2 meters to 2 meters to 2 meters. So 6 meters. Then itong 2.8 na to, or ito 2,800 na to, di ba ginawa natin kanina is 2.8 yan. And then rotation niya from point G is counter. So negative 2.8. Distance niya is 4 meters from G. Ito yan, 4 meters yan. Then ito naman sa pangalawa ay dito. So negative 2.8 din yan kasi nga yung ikot niya is counterclockwise. Yung distance niya from point G is 2 meters. Ayan. And then, kunin naman natin yung X and Y component nito. No? So yung FDF, meron siyang horizontal and vertical component. So kunin muna natin yung vertical niya. So vertical upward siya and then papuntang right siya. So yung rotation ng dalawang niya is positive. So plus FDF. Yung Y component niya is wala siyang angle, no? So drawing nga natin yung angle niya. Kunin ko lang to. Dito ko kukunin. Dito siya, di ba? Ayan, dito siya. Ayan. So, yung angle niyan natin dito, class. Ito yung 2 meters. Ito yung 2/3, no? Or yung angle niya dito, dito. Parehas siya dito. Or kahit para di kayo malito, dito na lang, na yung maliit na triangle. So, yung angle niyan nito is tangent, arctangent, 2/3 all over 2. So, yung theta natin is equal to 2/3, 2/3 all over 2. So, 18, no? So, shift A ko na lang yan. So, 18.43495, letter A yan. Okay? Pero kung nag-ano lang kayo dyan, na similar triangle lang, so kunin lang natin yung ano niya, yung hypotenuse niya. So, ito niyan is 2 square root of 10 all over 3. So, yung x component nito, pakita ko lang, no? Yung x component nito is magiging siyang adjacent all over hypotenuse. So, meron tayo dito 2 all over 2 square root of 10 all over 3. So, meron tayo dito 3 square root of 10 all over 10 or equal to 0.94868. So, y naman, papalitan lang natin to ng 2/3. So, y natin is equal to square root of 10 all over 10 or equal to 0.31623. Ngayon, kung angle naman gagamitin natin, relationship niya na sa angle natin sa x-axis is cosine A or yung cosine 18. So, ito pa rin naman nakuha natin. Kapag naman sa sine siya, makukuha natin itong similar triangle niya. Ito yon, no? So, kayo bahala kung ano yung gagamitin nyo doon. Kung ano yung sanay ninyo. Okay?
Ngayon, ano naman yung x component ni FDF muna? Is cosine A. Okay? So, cosine A. Yung distance niya from point D, ito yon, 4/3 siya. Solve natin kanina is 4/3. Ayan. Then, yung y naman natin, plus FDF, then sine A. Distance niya from point G is 2 meters, equal to 0. Okay? So, masasolve natin si FDF. So, yung FDF natin is equal to, by using shift solve, shift solve muna tayo, papakita natin yung isang method ulit, or isang ano, kapag mano-mano, cosine X, cosine A, multiply by 4/3, plus X ulit, cosine A, or sine siya, no? X sine A times 2, equal to 0. So, meron tayo negative 13.2815156. Ayan. So, compression siya. So, what if naman yung mano-mano? So, ililipat ko itong mga, ano, itong mga value na to. Kabila sa 2.8 multiply by 4. Magiging positive yung negative, no? Then, yung negative magiging, yung negative magiging positive, yung positive magiging negative. Yan. Tapos, i-factor out lang natin si FDF. Ayan. So, parehas lang naman yung sagot niya, no? Kasi yung dito, class yung nagano tayo, nag-sheet solve tayo. Di siguro ako nagano, nag-round up. Kaya meron siyang discrepancy na 0.00001. Okay, so meron tayong isang sagot. Ito naman ako mag-moment. Moment at F naman, equal to 0, clockwise ko is positive. So makukuha natin yung value ni EG. So clockwise lang itong ano, yung 7 natin. 7 multiplied by 6 minus 2.8 multiplied by 4 minus 2.8 multiplied by 2. Then, yung distance ni FEG from point F is, lagay ko lang dito, is negative FEG kasi nga clockwise, counterclockwise yung ikot niya. And then, yung distance niya is 2 meter. Nakikita niyo dito, 2 meter yung height natin. Okay? So, equal to 0. So, yung FEG natin, madali na lang yan. So, 7 times 6 minus 2.8 times 4 minus 2.8 times 2 all over 2. We have 12.6. So, FEG natin is equal to 12.6 kilonewton. So, tension nito. Yan. Ngayon, saan naman tayo magmo-moment kapag kinukuha natin yung FDG? Sa FDG naman class, so ito, lipat natin to. Lipat natin to dito na. Saan ko lilipat? Dito na lang. Ayan. Ngayon, yung FDG naman, magmo-moment tayo sa A para direct itong dalawang to. Okay? So, moment at A tayo, equal to 0, clockwise ko is positive. So, yung 7 ko dito, direct siya sa A. So, wala na. Sa 0 na yan. So, itong mga 2.8 natin dito, or yung 2,000 natin, 2,000 Newton and 800 Newton, clockwise siya. So positive to 2.8. Yung distance niya from A is 2. Then, plus 2.8. Distance niya from, ito naman, dalawang to. Distance niya from A is 4. Then, sa FDG naman, so meron tayong horizontal and vertical. And then, kung nakikita nyo class, yun pa rin naman yung angle niya. Ah, kaso, nandito yung angle natin. Ito yan. Ah, or kung hindi tayo sigurado doon, check natin dito. So, hindi siya sigurado na yung angle natin. So, yung angle natin dito, kuha tayo ulit ng angle. Kunin ko na lang ulit. Ito yung triangle natin, no? Yung slide siguro. Ayan. Yan yung angle natin, or yung triangle natin.
Then ito 2 meters to. Then ito, nakita natin kanina na 4/3 to. So yung kailangan nating angle class is pwede na, ito na lang, pwede na lang dito or dito. Chase nyo. Pero mas madali dito na lang. So pwede kong ilipat dito 4/3 to, ito 2 meters. So tangent theta is equal to opposite over adjacent. So 4/3 all over 2. Yung theta natin dito is equal to 4/3 all over 2. We have 33.69007. Or po, ano yan, letter B na lang yan, no? Ngayon, balik tayo dito. Yung horizontal niya is cosine siya. Kasi nga inayos ko na yung orientation natin, no? Dito na siya. Dito na yung horizontal niya. Ito na yung vertical niya. Ayan. So, yung horizontal niya niyan is cosine na siya. So, positive din yun. Kasi nga ikot niya from point A is positive. So, positive FDG. Cosine, letter B naman. Okay? Then, yung distance niya from point A is 4 meters. Ito yon. Ayan. Then, plus ulit, FDG. Yung Y component naman niya, sin B. Yung distance niya from, mali yata yung ano ko, horizontal. Horizontal ko ito, 4/3. So, mali itong 4 na to. 4/3 dapat siya. Then, plus Y component, FDG sin B. Yung distance nung, ano niya, yung vertical, ito yan, is 4 meters. 4 meters, equal to 0. So, by using shift solve ulit, 2.8 divided by 4 plus x cosine B divided by 4/3 plus x sine B times 4 equal to 0. So we have here FDG is equal to 95.0477777 kilonewton and then compression yan. Okay? Paano naman kung mano-mano? Ililipat ko na tong value na to, itong dalawa. Negative 2.8 multiplied by 4 minus 2.8 multiplied by 2. Then cosine B multiplied by 4/3 plus sine B multiplied by 4. So, yun na yung value natin. Okay? So, medyo komplikado si section kapag hindi nyo masyadong gamay yung pre-equation of equilibrium. Okay? So, I hope na gets ninyo. And then, I think mahaba yung naging discussion natin, no? And good day and God bless sa inyo and good luck dito sa topic natin. Marami talagang umiiyak dito sa ano natin, sa process natin, no? Okay.